Genesis chapter 2 verse 18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang complementarian. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay husband and wife are equal in value and dignity. Ang lalaki at babae raw po ay parehong nilikha sa wangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman tayo po ay may pantay na halaga sa mata ng ating Panginoon Diyos. Ang ating relasyon bilang mag-asawa o yung relasyon ng babae at lalaki bilang isang mag-asawa o pinag-isahan ng ating Panginoon Diyos ay hindi isang ugnayan na ng pagsupil o dominasyon, kundi ito po isang pagsasamang puno ng paggalang, pagmamahal at pagtutulungan. Wala pong pataasan ng pride, ng sumbatan ng nagawa, sumbatan ng ambag, etc. etc. Kasi nga po, ginawa po tayo ng pantay ng ating Panginoon Diyos. Pantay po yung pagtingin niya sa atin at dapat po yung pagsasama natin ay mayroong panggalang o pagmamahal at pagtutulungan. Kaya ang lalaki at babae po ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang lalaki bilang pinuno po ng tahanan at yung babae bilang ilaw ng tahanan. Pero hindi ito nangangahulugan ng pagiging mataas o mababa ng isa. Hindi ito nangangahulugan ng kapag sinabing ang lalaki ay ang pinuno ng tahanan na mas malaki siya, mas mataas yung status niya sa isang bahay o sa pamilya. At hindi rin sinabi na ang babae ang ilaw ng tahanan ay mas mataas yung pinanghawakan niyang status sa pamamahay o sa isang bahay, kundi yung gusto pong iparating dito ay yung lalaki at babae ay may kanya-kanyang kahalagahan sa pamilya. Kaya hindi ito nangangahulugan ng pagiging mataas o mababa ng lalaki o ng babae. Sa halip, ang kanilang pagkakaiba ng babae at lalaki ay nagpapakita ng kanilang pagkakumpleto sa isa't isa. Sila yung parang puzzle. Kung makikita pa natin sa puzzle, no, hindi mabubuo yung isa kung wala yung isa. At vice versa. Kaya ang tunay po na diwa ng pagiging mag-asawa ay isang relasyon kung saan parehong may boses, halaga at dignidad yung bawat isa, tulad po ng original na disenyo o yung pagkakadesign sa atin ng ating Panginoon Diyos. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay husband and wife are designed differently. Ang lalaki at babae daw po ay nilikha ng ating Panginoon Diyos na may magkaibang tungkulin at katangian upang magtulungan at magpuno ng isa't isa. Kaya po ng sinabi ko kanina na parang puzzle po ang relasyon ng babae at lalaki. Hindi mapupuno yung isa o hindi parang kulang yung isa kung wala yung isa at vice versa. Kaya ang lalaki at babae po ay may natatanging papel sa kanilang pagsasama. Ang lalaki ayon po sa dinisenyo ng ating Panginoon Diyos ay kadalasang inilalarawan o dinidescribe bilang tagapagtanggol, tagapagtaguyod at pinuno ng pamilya. Samantalang yung babae naman po ay binigyan ng kakayahang maging tagapag-alaga, taga-suporta at katuwang sa pagbuo ng tahanan. Hindi po ito nangangahulugan na yung isa o yung babae o yung lalaki ay mas mataas kesa sa isa, kundi sila po ay may pantay na halaga, ngunit may magkakaibang papel o tungkulin na kailangang gampanan. Ang kanilang pagsasama po ng babae at lalaki ay hindi dapat maging sanhi ng kompetisyon, kundi ito ba dapat ay nagkakaroon o nagpo-form o pinapairal dapat yung pagkakaisa, pagtutulungan at yung pagsasamahan upang pagmamahalan upang mapatatag nila yung kanilang relasyon at pamilya. Sa ganitong paraan po makikita natin na ang layunin ng ating Panginoon Diyos sa paglikha ng babae at lalaki ay hindi pataasan kundi pantay, na kagaya ng pagtingin niya sa atin lahat ng mga tao. At nilikha niya tayo para magmahalan at magkaintindihan, magkaroon ng kapayapaan at upang maging magkasamang katuwang sa buhay para makumpleto yung isa't isa na nagdadala ng balanse at harmony sa kanilang pagsasama. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay husband and wife complement each other. Sa pagsasama po ng babae at lalaki, yung lalaki at babae po ay may natatanging papel na tumutulong sa pagpapatibay ng kanilang relasyon sa pamilya. At
Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi porket magkakaiba yung tungkulin ginagampanan ng ah, each gender o ng lalaki o babae ay may mas mataas na sa kanila, o kung hindi dahil tinatawag na leader ng tahanan na lalaki ay ibig sabihin na mas mataas siya, hindi ibig sabihin na tinatawag na ilaw ng tahanan ng babae, hindi rin doon ibig sabihin na na mas mataas siya kaysa sa lalaki, kundi yung kanilang pagsasama ay may natatanging papel na tumutulong sa pagpapatibay ng kanilang pamilya. Karaniwan po, yung lalaki ay nilalarawan bilang tagapagtaguyod, tagapagtanggol at pinuno ng tahanan, habang yung babae naman po ay may likas na kakayahan sa pag-aalaga, sa emosyonal na suporta at pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya. Bagamat magkakaiba po yung kanilang tungkulin, ay yung kombinasyon po ng kanilang mga kakayahan ay nagbubunga ng maayos at isang matatag na samahan. Ang kanilang pagkakaiba po sa pananaw, sa lakas at emosyonal na kakayahan ay nagpapayaman sa kanilang relasyon. Kagaya po ng sinabi ko sa unang katuruan ni Pastor Russell Ocampo na sorry, distract ako dito sa tunog ng pusa kasi nasa cat litter siya ngayon. At ayun, yung narinig natin ay pusa namin na galing sa cat litter. Asa na nga ba tayo? Yung yung pagkakaiba po ng pananaw, yung lakas at emosyonal na kakayahan ng babae at lalaki ay nagpapayaman sa kanilang relasyon. Kagaya pa ng sinabi kanina sa chapter 1, sa unang katuruan rather, sorry guys, medyo distracted lang. Sabi po sa unang katuruan na yung babae at lalaki ay though iba-iba yung kanilang tungkulin, ay nagko-complement sila to each other, para silang puzzle na hindi makukumpleto yung isa kung wala yung isa. Kahit sila po ay nakakapuno sa isa't isa sa mga aspeto kung saan maaaring kulang yung isa. Sa madaling sabi po, yung disenyo ng ating Panginoon Diyos sa mag-asawa ay hindi upang maging magkapareho, kundi upang magtulungan at palakasin yung kanilang relasyon o yung kanilang pagsasama sa isa't isa. At sa pamamagitan po ng kanilang pagkakaiba, natututo silang mag-adjust, magbigay at umunawa na siyang pundasyon po ng masayang relasyon at makabuluhan na relasyon at masaganang pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.